Dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng banal gawain, ang pagkikinig ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Munindog kita bilang pagrespeto. Ito po dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Andy Binyas. Praise the Lord. God bless you, the beloved Preacher Bervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas kamay niyo, may naman madalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, magalubos sa amin sa araw na to, kung saan kami tinipon mo sa iyong bahay, santuaryo, upang purihin ka at pasalamatan, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Thank you so much, Lord, that you anoint every part of the service, Lord. From joyful, solemn, the song of every choir, from children, adults, single youth, and finest. Choral, sa lahat ng bigay ng patutuon, maraming salamat, Lord. Sa presensya mo na pinadama mo sa amin. Until now, we felt the holy presence, Lord, as we're celebrating this Holy Supper, Lord, especially the birth of our beloved dearly beloved Pastor. Thank you so much, Lord. Naramdaman po namin yung anointing power niyong propeta. Salamat, Panginoon, kasi lagi namit mo sa ministering ito. Lord, anoint the humble servant, deliver with love and message to the brethren, and I bind Satan, cast out him this right now, my God, in Jesus' name. Amen and amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty only to our loving God, our risen Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, and time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor, Lena Almeida, and all beloved children and all blessed Almeida family. And I greet so my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, and sa lahat po natin mga webcast viewer throughout the world nga nanonood ngayon, especially po for this very special celebration, question natin, Panginoon, ipaabot po natin ang tos puso sa buong daigdig, sa lahat nakikinig, nga ang ating kaarawan ng ating dearly and beloved honorable pastor. Happy birthday po, our dearly beloved honorable pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. In the same time, sa beloved, his only son, beloved Minister James Pods Almeida Jr. At sa, alam mo, maminamahal, we are so happy and lucky that we have our beloved pastor. Amen? For his dedication, sincerity, sacrifices, with prayer and fasting to the love and service to our loving God, tayo po'y naligtas. Pinagpala tayo, pinalaya tayo, and also sa malaking kontribusyon ng beloved Stan Pastor Lynn Almeida, hindi na makalimutan. We always remember and cherish the blessed memories of Stan Pastor. Malaki po ang naging kontribusyon sa church natin, nabuo itong ministeryo, mga minamahal, kaya nagamit siya ng mga tao, beloved Pastor, beloved Stan Pastor, and the whole blessed Almeida family. Hanggang ngayon, pinagpapala po tayo ng Diyos. Kami po, especially nga mga manggagawa, kaya mga minamahal, umiiyak kami, tumutulong-luwan, pasalamat kami, tungkol silang pagtutuwid sa amin. Ito po'y pinamumuhay namin at naturo namin sa inyo. Hindi po basta maging tao ng Diyos, hindi basta maging mga manggagawa ng Panginoon. Kung walang nagturo sa atin, walang nag-train sa ato, wala rin kami ituturo sa inyo. So thank you so much. We're so grateful for this. Nga tayo po ay kinahabagan kami ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po, makikita po natin sa katangian ng isang totoong propita. Sa araw na ito, pag-aralan natin the characteristic of a true prophet of God. Ang tunay na katangian, ugali ng totoong propita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. We know, reading ang ating mga pastor, alam natin yung katangian niya. Talagang mga pastor, wala tayong nakita na iba. Katulad sa kanya, ng mga ordinaryong tao naging pastor, hindi lamang sa naging pastor, kundi the fivefold ministry ay nasa buo katauhan ng ating mga pastor. Nakita natin kanyang sinseridad, ang kanyang dedikasyon, ang kanyang sakripisyo, how he worshiped the Lord, ang pag-intercede sa church, lahat na ginagawa, nakita po natin, walang limit po ang ilang pagmamahal, his integrity, lahat pinakita niya po sa church, hindi pinsan ng iglesia. Hanggang ngayon po, kahit sa ganyang kalagayan, pinagpala po rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos, na mahal. Everybody service the Lord.
Sa Biblia, marami naman naunang naging propeta. Sa unang panahon, sa Biblia, may mga naunang propeta. Si Adan, naging propeta din po yun. Amen ba? The first known prophet in the Bible is Adam. Kaya siya lang pong una linika ng Diyos sa garden sa Eden, naging propeta pa rin siya. Amen ba? Amen? Dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nang naging usara si Adan, mga minamahal, nalungkot siya. Kaya sabi ng Panginoon, it is not good that a man should be alone. I will make him and help meet for him. Kaya nang pinatulog na ng Panginoon si Adan, cause a deep sleep fall upon the Adam, and then ang Panginoon kumuha ng isang rib niya sa kanyang kilid, at ito'y pinurma sa iyang harapan. At nung nagising si Adan, talagang binasbasa niya, this is now the bone of my bones and the flesh of my flesh, and she shall call be woman, because she was taken out of a man. Siya naging unang propeta. Amen? Sa unang panahon. Pangalawa, si Enoch. Si Enoch ay naging propeta rin. Si Enoch sa kanyang katapatan, sinseridad. Mga minimal, grabe si Enoch. Si Enoch na-rapture. Hindi dumaan ng kamatayan. Na-rapture si Enoch sa kanyang katapatan. Una siya naging propeta. Sunod si Abraham. Si Abraham, nakita natin yung katapatan ni Abraham, sinseridad. Kaya makita natin ang mga karakteristik ng mga totoong propeta ng Diyos sa Biblia. How they serve the Lord faithfully. Si Abraham, alam natin si Abraham, hindi basta-basta ang katapatan ni Abraham. Pinangakuan si Abraham ng Diyos, I will bless thee. I will make all thy kindreds katulad po ng buhangin sa dagat at bituin sa kalangitan. But before that, naitabo kay Abraham nga siya pagpapalain ng Diyos, dumanas muna siya ng kahirapan. Amen? Amen? Pinangakuan sa Panginoon, kailangan makaanak muna siya ng isang lalaki. Nung naanak na, nalaman na ng buntis ng asawa niya, nakatawa na si Abraham. Because Abraham that time is 100 years old na. Yung asawa niya, nabinta na. So, sa sansya, hindi na po pwede manganak yon. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? At that time, na sinabi ng anghel, yung asawa mo buntis, nakatawa si Abraham na magdala siya ng anak. At that time, ang edad ni Abraham ay 75 years old na. 75 anyos na. Sobra na senior. Amen? Ngunit, mga minamahal, yung pangako ng Diyos hindi po nawala. Hinintay ni Abraham yon. Within 25 years, nga paghintay ni Abraham, inabot 100 years ang edad niya, saka pa lang ang asawa niya nagbuntis. So, isa pong totoong propeta dahil mayroon silang gintawag pagtitiis. Hindi maka-amen. Amen ba? Yan lang po ang mga unang naging propeta sa Biblia. Then, papunta na po tayo kay Moses. Then, si Moses naman naging propeta sa kanyang kapanahunan. And the Lord said, Moses, see, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. Kita? Sabi dito, this is the right after Moses said he was no ability to speak clearly and insists he cannot speak before Pharaoh as God's spokesman. Si Moses kasi, bulol-bulol, utal, namang salita. Kaya tinawag siya ng Panginoon maging propeta para siya pong gamitin ng Diyos to save His people sa land of Egypt sa panahon ni King Pharaoh. Puro ilang taon nga bandits, slavery. Ayaw ni Moses. Dahil sabi niya, Panginoon, mahirapan ako magsalita. Dahil utal ako, bulol ako. Sabi ng Panginoon, mayroon ka namang kapatid nga si Aaron, siyang gawin mong spokesman. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. So, and he will speak, and he will the one who speak to the people for you. And it will be as if he were your mouth, as if you were God to him. Sabi niya, siyang taga-spokesman mo, taga-salita. And it will be as if he were your mouth. Siya pong yung ba-ba, punganga. Amen?
At siya po ang naging Diyos para sa iyo, sabi ng Panginoon kay Moses. So, ang ibig sabihin ng propeta, a prophet is one who speaks for another or someone who lends his voice to another. Ang isang propeta ay siya po magsalita sa bawat tao kung mayroong gustong sabihin ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? Someone who lend his voice to another. Magsalita siya o hiramin yung boses niya para magsalita sa ibang mga tao. Ang ibig sabihin, yung propeta po ay spokesman ng Panginoon. Amen ba? Siya po ay mag-intercessor, mag-intervene sa problema ng bansa, ng tao. Yan po ang isang karakteristik ng propeta. Ang ating pastor, actually, wala naman dapat siya pakialam sa nangyari sa crisis sa Hulo. Pero bakit siya pumunta ron? Dahil hindi nausap siya ng Diyos. Amen? Tamo? Kinausap ng Panginoon ang ating pastor nga mag-intercede o you became a intercessor o ano ka doon, magpagitna ka sa crisis sa Hulo-Sulo. Wala magawa pagka ay propeta because you are the spokesman of the Lord. Pumunta ang pastor ron, kamatayan ang inaharap. Pero sa awa at kapangyarihan ng Diyos, nakita natin yung hibala. Dahil yung totoong propeta ng Diyos, kailanman hindi niya pababayaan. Tulungan siya ng Panginoon. Kaya siya po ang tumatayong spokesman ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin. Hanggang ngayon po, pinagpala tayo dahil ang ating mahal na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. The major purpose of these servants, mga propeta, was to declare God's heart to His people and pursing the hearts of His people that they might return to His way. Yan po ang pinaka-major purpose ng propeta. Was to declare God's heart to His people. Ideklara niya, ipahayag niya, yung puso ng Diyos sa mga tao. Amen? Nga muturok sa puso nila sa mga tao nga dapat sila bumalik loob sa ating mahal na Panginoon. By forcing the hearts of His people that they might return to His ways, to God. Yan po. Kaya ang pastor, bagamat mahirap, papuntang Talipay Hulo, because he is a prophet, inausap sa inutusan ng Panginoon upang sabihin doon ang salita ng Diyos sa mga paramuturok sa puso ng mga tao upang sila magbalik loob sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan pong isang karakteristik ng totoong propeta. Hindi siya makatanggi sa utos ng ating mahal na Panginoon. Bagamat mahirap kamatayan, apan ginagawa niya ito, ang kalooban ng ating, hindi siya natatakot. Mamaya maalaman natin, siya ay pearless. Wala siyang takot at wala siyang natatakutan, basta ito is utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. The first characteristic of a prophet of God, the true prophet of God, is he is a worshiper. He is a worshiper. Ano ibig sabihin ng worshiper? Tagahanga siya ng Panginoon. Tagapagsamba siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pwede maging propeta, maging totoong propeta kung tamad ka magsamba sa Diyos. Amen? Hindi ka marunong sumamba sa Panginoon. Hindi ka marunong rumispito sa ating mahal na Panginoon by means of worship. Hindi pwede ka matawag na propeta. Ang mahal na pastor, kahit anong mangyari, pag i-declare super typhoon, sabi ng pastor, walang makapigil sa ating super typhoon, samba kita! Sa Amoranto, kahit bagyo, lahat mga minamahal, lupad ang mga trapal, tuloy ang samba natin. Bakit? Ang totoong propeta ng Diyos, he is a worshiper of God. Tagapagsamba siya, wala makapigil. Hindi ko makalimutan nun. Anong year yun? Nagrabing magulo ang bagyo sa dako ng Moranto. Lipad na. Biglang umakyat ang ating builder, the beloved pastor sa pulpito, lumuhod. Magsisi ng lahat! Magsisi! Pagsisi, rebuke niya. Demonyong hangin, bagyo, malakas, huminto ka ngayon sa pangalan ni Jesus. In the split
of a minute, huminto ang bagyo at hangin na malakas, mga minamahal. Totoong propeta ng Diyos. Biglang lumiwanag. Si Major Nugget, alam mo yun, killer yun. Police, killer. Mamatay tao yun. Sundalo. Umiinom ng dugo yun, ng tao. Nung nag-declare na pa sa Lunita, hindi ko lang nakalimutan, hindi ko kasi nalista yung tuig na yun. Ngayong drought, di ba drought, El Nino? Sa amin pa magkusada sa Lunita, manangin tayo aron umulan. Sabi ni Major Nugget, gipuno niya kanyang 9mm, hambugiro mayabang ni sa Almida. Pag hindi mo lang karon mapaulan sa imong panalangin, kitong 9mm ko ubos sa katawan mo. Sabi ni Major Nugget. Ngunit habang umaangantang choir, pag-akyat gabi moving ng Holy Spirit, umakyat ang ating malapas lubod, magsisi tayong lahat, umadamang presensya, gribyok niya. Di mo El Nino, ulan umalim, balis ka, umulan sa pangalan ni Jesus. Biglang bubundak ang malakas na ulan sa Lunita, umitim. Si Major Nugget na tulala. Pagkatapos ng gawain, lumapit. Wala, pastor, itong 9mm ko maubos sana sa'yo, Pastor Almida, kundi mo lang napaulan sa araw na to. Pero ngayon, surrender ako, totoong tao ka ng Diyos. Nagbabautismo sa likod ng Lunita si Major Nugget, binago ang Diyos at buhay niya nakitang himala. Yun po, mga minawan, ang karakteristik ng toong propeta ng Diyos. He is a worshiper. Kahit anong mangyari, bagyo, ulan, wala makapigil, sambahin niya ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala makapigil. Amen. Ano ibig sabihin ng worshiper? Meaning, veneration. Pagsamba. Bigay ng malaking galang. You have to venerate the Lord. Honor. Pagrespeto. Esteem. Pagpahalaga. Worship. Pagsamba. Glorification. Ibig sabihin, iniluwalhati natin. Elevate. Itaas natin. Enhance, ating ipalakihin o i-develop natin, pahusayin natin to enhance our worship, dignify. May sabihin, magdignidad ka. May kagalang-galang respeto ka, anhil, itaas, and exalt. Yun pang ibig sabihin ng worship. Kaya pabang dito tayo sa loob ng sambahan, ang purpose natin doon upang sumamba sa Diyos. Pag dito tayo sa simbahan, ang lahat na gagawin natin para pagtaas ng pangalan ng Diyos, to i-hail, to exalt, to dignify, to enhance the name of our loving God, to elevate it as to glorify, to worship, esteem, pagpahalaga, bigay halaga pag dito ka sa simbahan. Honor, pagrespeto, veneration, yun po ang inatawag ng worshiper. Kaya dito sa church, stricto ang malang pastor. Pag oras sa panambahan, gusto niya nakasinsiro lahat, nagpag-concentrate. Kaya gaano ka-importante ang pagsamba sa ating Panginoon. Kaya kung magsamba ka sa Panginoon, lahat na bagay, ipapakita mo na tinataas mo, ginagalang respeto mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang nagustuhan ng Diyos sa totoo niyang propeta. Dahil siya po'y mapagrespeto. Malaki ang kanyang paggalang, pagrespeto sa Diyos. Veneration. Wala makadisturbo sa in times of worship. Iban nga mga churches, kahit nagasamba, pag may mag-interrupt, ihinto. Malapaso, wala makahinto. Wala makahinto. Basta oras pagsamba, wala makapahinto. Bisan kahit pagyo. Kahit sino pang leader yan pumunta, wala makapaghinto sa kanya. Dahil ang importante, ang pagsamba sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Isa yan. The characteristic of the true prophet of God is, he is a worshiper. Pangalawa, he is intercessor. Intercessor. Ang ibig sabihin ng intercessor, mediator siya, gapagitna. The one who interposes between parties at variance with a view to reconcile them. One who pleads in behalf of another. Ang ibig sabihin, intercessor. Pag may problemang bansa, problema siya po mag-intercede, magpagitna siya.
He be stand as a mediator. Katulad ginawa ng mga pastor. Nung nagagulo ang crisis sa Talipolo atong mga hostages, siya po naging intercessor. Yan pong karakteristik, ugali, katangian ng totoong propeta. Amen ba? May ibang mga pastor, sabi yan, nasiraan na si Almeida, oh. Sira ulo na, umakyat sa lipahulo. Mag-suicide doon. Hindi nila alam bakit ginawa ng ating mahal na pastor yon. Dahil yung kanyang espiritu at puso ay totoong propeta ng Diyos. Kaya hindi niya mapigilan. Dahil ang Holy Spirit nangungusap sa kanya. Dahil isa yan sa karakteristik ang ugali ng totoong propeta ng Diyos. To intercede the problem mo. Mediator, one who interposes between parties. And variance with you, reconcile them. May mga paggaguluhan, variance, siya po'y pupunta sa gitna para ang sa purpose niya, to reconcile them. Pagkaisahin. Mawala yung tension. Mawala yung kaguluhan. The one who pleads in behalf of another. Siya ang pupunta doon in behalf sa mga tao in the authority. Siya po ang namagitan. Siya po his intercessor. Kayong Kristiyano, dapat ma-intercessor din tayo. Amen? Pamagitna tayo ng problema nating kapwa Kristiyano, dalhin natin sa prayer and fasting. Yan ang ugali ng totoong Kristiyano. Pero itong pinakakatangian ng totoong propeta, hindi siya natatakot. He is an intercessor. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pagibasa. 1 King chapter 3, verse 13. 1 Kings chapter 13, verse 6. Pagibasa. Unang Hari 13:6. Libro sa Unang Mga Hari, Kapitulo 13, versikulo 6. Ug ang hari mitindog ug miingon sa tao sa Dios, hangyoa karon ang kaluoy sa Ginoo nga imong Dios, ug iampo mo ako nga ang akong kamot mahiuli kanako pag-usab. Ug ang tao sa Dios mihangyo sa Ginoo, ug ang kamot sa hari nahiuli kaniya pag-usab ug nahimong ingon sa una. Palakpakan po natin, Diyos. Sa Bisaya, ni mihangyo, tama yon. Sa English, intercede, intercessor. Nakiusap, nakisuyo, nakihangyo ang hari. Then the king said to the man of God, intercede with the Lord your God and pray for me that my hand may be restored. So the man of God interceded with the Lord, and the king's hand was restored and became as it was before. Yung kamay ng hari, sinangla, ni kinitong. Amen? Nakiusap siya sa propeta ng Diyos. Kay Eliseo, na kung pwede, ipag-pray mo ako sa Diyos mo. Hangyo kausapin mo siya, makisuyo ka. Intercede to the Lord God and pray for me nga ma-restore, mabalik ang aking kamay. Kaya nang nanalangin ang propeta sa Diyos, nakiusap siya, mihangyo siya, mi-intercede siya. The Lord hear the voice of the prophet, at ang kamay ng hari bumalik at gumanda at kuminis sa prayer ng isang propeta. Kaya ang ating mga pastor manalangin, mag-intercede sa Diyos. Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga kaanakan mo sa Diyos mo crusade. Kaya magtataka po tayo. Kahit saan man tayo paroon, malayo man tayo, ang proteksyon ng Panginoon palagi sa atin. Ang pagpapala palagi sa atin. Bakit? Ang ating mga pastor nga totoong propeta Diyos, palagi siyang nagipag-intercede na nalangin sa atin, nakiusap sa ating mga Panginoon. Kaya kung walang propeta na magitan, mga nag-intercede, meditate, wala po tayong kaligtasan. Wala tayong protection. Kaya magtataga tayo, huwag niyo kalimutan, mga minamal, bilang utang na loob sa Diyos at sa mga taong ginamit niya. Gratitude. You must be grateful to our loving God. Sa inyong prayer, your daily prayer, sa inyong tahanan, saan man ka maroon, huwag mong kalimutan nga sa iyong prayer, ano man hingiin mo sa Diyos, sabihin mo palagi, sa una't dalangin ng amin minamahal ginatahod nga pastor,
that He is a intercessor and mediator sa atin sa Diyos. Kaya kung prayer mo lang, tugunin ka rin ng Diyos, pero matagal. Pero ang tama good nga proper, dahil membro tayo ng Diyos mo kasi mayroon tayong propeta, mayroon tayong pastor, nga totoong pastor, dapat yan ang tinuturo ni tama yung tinuturo ng mga beloved children. Nga sa unat dalangin ng ating mga pastor, mismo ang hari, nakiusap sa propeta, please intercede to your Lord and pray for me na ma-restore ang aking kamay, mawalang aking kitong. Hari yun. Dapat tayong member ng Diyos po kasi marunong tayo rumispito at kumikilala kung sino ang ating pastor at anong kalagayan, sistema at katangian niya. He is a prophet. Prophet of the nation, a prophet of God. And is a prophet ng ministry. Huwag niyo kalimutan yan. Sa una't dalangin palagi ng tao ng Diyos na kanyang linangisan upang lahat tayo magmatagumpay. Napalakpakan ba natin ang Diyos? Medyo hari mismo gani, nakiusap yung hari. Ngayon pagpresya, lalo pa kaya tayo, palakpakan natin ang Diyos. Number 3, kanina worshiper, pangalawa, intercessor, pangatlo, meekness. Ang totoong karakteristik, batasan, kinaiya, katangian ng isang propeta ay meekness. As in all the characteristics, Jesus is a perfect example. Sa lahat ng katangian ng tao, talagang pinaka-example natin ang Panginoon. He is the example sa taong humble, magpakumbaba at meekness. Malumo, maamo siya. Amen ba? Meekness meaning, siya po'y humble and submissive. Humble and submissive. Mapagpasakop. Gentle in nature, makatao, makabayan, sumusunod sa batas. Yan pong gentle. Sumusunod sa asawa. Sumusunod sa patakaran sa iglesia. Gentle in nature. Yun po ang taong meekness. Humble and submissive. Mapakumbaba ka at nagpapasakop ka. Ang malapastor lahat, ginagawa niya pagpakumbaba. Nagpapasakop siya. Grabing batikos na mga pastor sa kanya noon panahon. Pero malapas walang sinasabi. Wala siyang sinasagot. Pinabayaan niya lang. Nagpakumbaba lang siya. Sinabihan siya lang. Maraming mga ibang pastor. Grabe paninira sa ating malapastor. Pero nakatawa lang malapastor. Si Soriano, grabing panira sa atin yan sa radyo. DCMA. Ang tawag kay malapastor, yung Mamang Almida. Grabe paninira. Ay, propeta. Bula ang propeta, yan ang tawag sa malapastor. Ang malapastor, nakatawa lang. Nakatawa lang. Sabi ni Soriano, yung totoong lingkod ng Diyos, ang hindi totoong lingkod ng Diyos, sila mapaalis dito sa programa sa DCMA. After 2 months, siyang napaalis. Pinahiya siya ng Diyos. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang Jesus Miracle Hour sa DCMA sa Manila. Hanggang ngayon, wala na Soriano. Hindi natin malaman kung saan pupunta yon. Still, ang ating mahal na pastor, sa habag at awa ng Diyos, ngayon, ninaalaala natin, sinisibran ang kanyang kaarawan. Dinagdaga naman ang ating Panginoon ang kanyang buhay. Purihin ka, malapay, walang sapat na salita. Nabanggit natin, anong dapat gawin natin pagpapasalamat sa Diyos una, at sa mga taong kanyang linangisan ginamit para sa ating kaligtasan. Kaya kung di dahil sa kanyang sipisyo, sana kaya tayo ngayon, watak-watak na tayo. Maraming problema dumating sa ating mga pagsubok. Ngayong crisis, hindi basta-basta ito. Maraming natatakot, kahit ng mga leaders, natatakot sila. Di malaman, tayo, parang ordinaryo lang. Parang wala lang. Bakit ganun? Nakita nyo, bakit ganito lang tayo? Ibang simbahan nagsirado na. Wala magsimba, natatakot sila, mga pastor nila. Tayo, ito pa rin tayo. Dahil cover tayo ng premier ng propeta ng Diyos, mayroong kapangyarihan. Siya po na magitan ng intercede sa ating Panginoon Lord, proteksyonan mo ang makaanakan mo sa ministry ito. Silang pagsamba, ingatan mo sila. Sa amin, bawal good.
Pero yung mga matatanda natin, mga bata, nakalusot pa rin. Di ngayong pinagpala tayo, nag-aawit yung ating children's choir. Natutuwa ang Diyos, Holy Supper. Grabing presensya, hindi maputol-putol ang presensya ng Diyos. Pinadaman ng Panginoon sa atin yung matamis ang presensya. Ibig sabihin, natutuwa ang Panginoon sa ginagawa natin dahil gusto ng Panginoon palagi siyang sambahin. Dahil yung katangian ng totoong propita, mga anak ng Diyos, they are the worshiper of God. Tagasamba sila. Di tayo takot. Ating mga bilabid, mga Square, nagstintaan news nandito, puti ng buhok, di matakot. No? Diba, hindi na, ayaw na magsamba. Bakit natatakot kayo? Di ba sabi ko, sumakay lang kayo punta simbahan. Pag sitain kayo, balik. Balik ka! Kung sabihin mo, saan ka punta, Lola? Puti na mong buhok. Ilang taon ka na? Bata pa dong. 57 pa lang. Sasamba ko sa Diyos mo kusin. Simba ka? Sige. Baka sabihin pa ng pulis, sama ko sa priyera. Hindi ko mahawaan ng COVID. Everybody say praise the Lord. Ito, nung Wednesday, tumawag sa akin yung isang instrumentalist sa Carmen Cotabato. Tumawag, akala ko problema. Kuya. Grabe yung pagpapala. Bakit? Habang sumasamba sila, Wednesday service, pumunta yung mga pulis. Pumunta yung mga pulis sa sambahan. Basta. Saan dito? Takbuhan yung mga bata. Tanda, nagtago sa likod. Kala nila, panghulihin. Pangpaba sa mga pulis. Sabi ng mga pulis, huwag kayong matakot. Inutusan kami ni Gobernador magbigay ng merinda. Magbigay pa na ng merinda. Labasan, tagbilakabak sa mga sito, mga tuwang-tuwa yung mga bata. Wala man sinabi, please. Sabi niyo, leader niyo, may pahabol pata na financial. Sabihin, bakit ginawa nila yon? Dahil nakita nila sa ating panampalataya, na hindi tayo natatakot kahit anong pagsubok sa ating buhay, kahit maraming COVID, hindi tayo nila mapigilan sa samba. Kaya ano bang itong Diyos mo? Kasi hindi natatakot sumamba. Kaya imbis pa ito inhulihin tayo, nabigay patuloy ng snack. Bigay pa na. Pero grabe yung pagpapala yan. Amen? Na may naniwala sila na ang Diyos ang ating pagsamba, totoong pagsamba sa Diyos. Because we are the true worshiper of our loving God. Everybody say praise the Lord. So isa yan, number 10, meekness. Grabing pagpakumbaba, grabing pagpasakop. Yun po itawag, gentleness, mild and kind, mabait siya. In temperament, mismin mapagpigil sarili. Moderate, kalma, relax lang kayo. Kindly, mabait siya. Tender, thoughtful, gracious, compassionate. Mapagmahal, maawain. Yun ang itawag ng meekness. Humility, humbleness, meekness, modesty, lahat. Self-effacement, retiring, modesty, shyness. Parang masimple lang siya ba, maulawon siya. Parang wala lang. Pag tingnan mo, parang ano lang. Walang sinasabi. Hindi marunong magalit. Nakasmile palagi. Tayo magalit pa. Ako magalit ako eh. Hindi naman ako propita. Amen. Kaya sinasabi ko siyang katangian ng propita eh. Kaya ang propita sa Smokusin, isa lang ating mga pastor eh. Amen. Ako magagalit ako eh. Kaya sinisikap ko, hindi sikap ko lang na kahit sa 99% ng ugali ng malapastor, makit 1% lang ako eh. Para at least, kahit 1% lang, nakadikit pa rin. Pero kinahabagan lang tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? So magalit ako, sandali lang naman. Maya-maya, bigyan ko naman ng pandesal. Amen ba? Amen ba? So may bagay din minsan magalit, na dapat ka rin magalit. Kasi hindi rin pwede hindi ka magalit. Be angry and sin not. Sa Bible din yun. Magalit ka, huwag ka magkasala. Sabihin, may dapat kang nagalit ka dahil mayroon kang dapat ikagalit. Ano yun? Yung mga hindi sumusunod, matigas ang ulo, siyempre dapat magalit ka. Pero pag sumunod naman, nagpakumbaba, nakita mo, nga submissive sila, humble din sila, siyempre, mawala yung galit mo. Mahalin mo rin sila. Kaya sa Bible yun, malalim yung Biblia eh. Pero kung nagalit niyang walang kabuluhan, hindi pwede po yun. Magalit ka nga may kabuluhan. Kaya sa Bible, yung galit sa Biblia, godly indignation.
makadiyos nga galit at makatwiran nga galit. Righteous anger ang sinasabi. May dahilan kung bakit ka magalit. Bakit? Hindi sinisumusunod eh. Amen? Amen. Pero kung sumusunod, magalit ka ba? Anong klaseng tao ka na sumusunod naman? Walang problema, galit ka. Baka may diferensya ka na sa ulo. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero itong binabasa natin, ito po talaga yung totoong katangian ng totoong propita ng Diyos. Magpakumbaba. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamang. Amen? Sunod, pang-apat. Siya po ay knows the Word of God. Alam niya ang salita ng Diyos. And therefore, knows God. Alam niya ang salita ng Diyos at siyempre, kilala niya ang Diyos. Yung totoong propeta ng Diyos ay alam niya ang salita ng Diyos at siyempre, alam niya kung sino ang Diyos. Knows the Word of God and therefore knows God. Alam niya. Kaya mayroon nagpo-propeta, hindi niya kilala ang Panginoon eh. Propeta ko na siya, pero si Kristo, tao lang. Propeta daw sila, pero si Kristo, ang Diyos nila, si Jehovah. Hindi naman din eh. So, dapat ang totoong ugali ng propeta ng Diyos ay kilala niya ang alam niyang salita ng Diyos at alam niya at kilala niya kung sino ang Diyos. Totoong Diyos pinaglingkuran niya. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Anong pag-ibasa, Brad? 1 Samuel chapter 15 verse 22. First Samuel chapter 15 verse 22. Libro sa unang Samuel, kapitulo 15, versikulo 22. Ug si Samuel miingon, ang Ginoo may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo? Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Palakpakan po natin Diyos. Sabi nito, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and the heed, and to heed is better than the fat of the rams. Anong sabi ni Samuel? Ang Panginoon ba, ang Diyos na pinaglingkuran, ay natutuwa ba sa mga alay, mga halad, sakripisyal, nga ito po ay hindi tayo sumusunod sa boses ng Diyos? Sabi ni Samuel, mas mainam ang pagsunod kaysa sakripisyo nga halad, nga hindi sa totoong Diyos. Amen? Kaya mas mainam pa daw ang makinig sa salita ng Diyos kaysa mag-aalay ka ng mataba ng mga karniro. Sabihin, kung kilala mo ang Diyos na pinaglingkuran mo, papayag ka ba nga mag-aalay ka sa hindi totoong Diyos? Siyempre, hindi ka totoo susunod. Di ba? Kaya ito, pandaan nyo po. Kung alam nyong mali, hindi totoong Diyos, pilitin kang lumuhod sumamba doon, eh bakit ka susunod sa kanila? Tulad yung ribulto. Alam mo na bawal yon. Pilitin kang lumuhod doon, maghalik-halik doon, magsabit ng sampagita, na alam mo na hindi po, alam mo hindi totoong Diyos yon. Ay sabi ni Samuel mas mainam, it is better to obey than sacrifice of the ram, of burnt offering, hindi sa totoong Diyos. Amen? Magsindi-sindi kandila doon, mag-offering ka doon, hindi naman totoong Diyos. Kaya kailangan, alam mo kung sino ang Diyos na nasamba mo. At alam mo at kilala mo kung sino ang Diyos na dapat mong bigyan ng haalay. Yan dito alam natin kung sino ang Diyos natin. Sino bang pangalan ng Diyos natin? Eh, wala nakaalam. Sino bang pangalan ng Diyos natin? Wala man ang sagot sa tubangan, mura matulog man eh. Sinong pangalan ng Diyos natin, Brad? Ha? Ha? Alanganin? Mga alanganin, baka saksi siguro ni. Hindi mo makasagot. Sige, tawali, hindi kasagot. Pasimingon pa nga saks Jehovah. Ha? Hindi nyo alam yung pangalan ng Panginoon natin?
Hindi nyo alam yung pangalan ng Diyos natin? No. Hindi nyo pala alam eh. Kaya ngising-ngisi lang kayo. O baka nahiya lang mabanggit. Si Jesus ang Diyos natin. Everybody say, praise the Lord. Kung si Jesus ang Diyos natin, si Jesus tumutugon sa dalangin. Amen? Sabi ng Panginoon eh, kung anong hingiin niyo sa pangalan ko, tiyak, ibibigay ko. Sa pangalan niya lang. Eh kung maghingi ka sa laing pangalan, hindi niya ibibigay. Kaya sabi niya if you ask anything in my name, I will do it. So, ibig sabihin, kailangan alam mo kung sino ang Diyos na hinihingian mo. Sabi niya if you ask anything in my name, I will do it unto you. So kung hingi ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, gawin niya sa iyo. Bakit kilala mo kung sino ang Diyos na pinaglingkuran mo at tinatawagan mo? Kung tumawag ka dito sa pangalan ni Ama, hindi naman alam kung sinong Ama. Pangalan ni sino to, ni Santa Maria, hindi po tugon ang Diyos sa iyo. Bakit? Dahil sa pangalan ng ni Hesus ang may katugunan sa dalangin. Everybody say praise the Lord. Panglimang katangian, characteristic of a prophet, true prophet, is forgiving. Panglima, forgiving. Mapagpatawad siya. Amen? Mapagpatawad. Mapagpatawad. Mapasayluhon siya. Everybody say praise the Lord. Dali siya mapagpatawad, dali siya makapasaylo, dali siya makapatawad. Mga minamahal, lumalumong kasing-kasing niya. Forgive, cease to feel angry or resentful. Muna sabi ko, but magalit siya. Magalit siya, pero maya-maya mawala. Sabi dito, forgive meaning cease to feel angry. Iwasan mo, layuan mo nga hindi ka makaramdam ng gagalit or resentful. Amen? Resentful yung ganyan ba? Then pardon, kamalo ka mangin ng pardon, overlook, clear, acquit. Kung sa kaso, i-acquit mo, mapatawad mo, maalisin mo yung kaso, ma-absolve mo yung mga problema, acquittal, pareho sa kaso man, din allowance, kamalo ka magbigay ng allowance sa kanya. Yan ang meaning, malawak na meaning ng forgiving. Amen ba? Amen. Hindi yung maggit-git ka sa mangloob sa kanya. Hindi kita mapatawad, hindi ko atras ang kaso. Kailangan makulong ka sa bilangguan hanggang mamatay ka. Hindi po ganon. Ang taong kinaiya ng propita, tangayan, mapagpatawad. Amen? Dali niya ma-overlook ang tao, dali niya ma-clear ang bawat puso ng tao pati siya. Wala siyang pagdumot, wala siyang pagtanim ng galit. Mga minamahal, dali lang siya istoryahon, absolve. Dali siya makaunawa. Mahaba ang kanyang pasensya. Mayroon siyang allowance. Yan pong itawag na forgiving. Palakpakan natin, Diyos. Numbers chapter 12, verse 13. Pakibasa na lang. Basahin mo muna Numbers chapter 12, verse 1 and 2. Then ilukso natin sa 3C. Para maintindihan nila anong pagpapatawad. Numbers. Pasensya na kayong mga Bible reader Hindi tayo nabigyan ng kodigo. Hallelujah. Praise the Lord. Gikan sa basahon sa Números, Kapitulo 12, versikulo 1. Uno og dos. Uno og dos. Lukso sa 3C. Dito sa 13. Og sa nagsulti si Miriam og si Aaron, batok ng Moises, tungod sa babae, nga itipuhanon, nga iyang gipangasawa, kay siya mangasawa sa babae, nga itipuhanon. Versikulo 2, og mingon sila kang Moises. Kang Moises ba, lamang makigsulti ang Ginoo? Wala ba usab siya makigsulti kanamo? Og ang Ginoo nakadungog niini. Versikulo 3C. 13. Og mituaw si Moises sa Ginoo nga nagaingon, nangayupo ako kanimo o Dios nga ayuhon mo siya. Palakpakan po natin, Diyos.
Yan po example ng taong mapagpatawad. Si Miriam, kapatid ni Moses, si Aaron, nagkasala. Nagsalita laban kay Moses. Bakit? Si Moses lang bang papakinggan ng Diyos? Kami hindi. Nagsalita sila laban. Narinig ni Moses yung sinabi nila. Ngunit hindi si Moses nagkaroon ng galit sa kanila, kundi anong sinabi ni Moses? Umiyak si Moses nga propeta ng Diyos sa ating Panginoon. Panginoon, please, patawarin mo sa pagalingin mo ang puso nila. Mapagpatawad ang totoong propeta ng Diyos. Kahit sinalitaan na siya ng masama. Sinalitaan na siya ng masama. Pero wala siyang galit sa mga kapatid niya. Nang narinig niya, naawa sila. Umiyak sa Diyos. And Moses cried out to the Lord, "Oh God, please heal him." Ginoo, pasailuwa sila at ayuha sila. Dahil nga naman, yung kamay ni Miriam, tinubuan ng sangla, kitong, leprosy. Naawa si Moses. Dahil nagalit ang Diyos kanila nung nagsalita sa laban kay Moses. Kaya ang propeta, hindi mo pinisalitaan ng masama. That's not my anointed. Don't do it no harm to my prophet. Huwag mo gawin ng masama ang propeta. Kaya nagsalita lang laban si Miriam, si Aaron, kay Moses. Yung kamay nila tinubuan kagad ng kitong. Ngunit narinig ni Moses, si Moses, totoong propeta, mapagpatawad. Nanalangin, umiyak siya, Lord. Nakiusap ako sa iyo. Pagalingin mo si Miriam. Patawarin mo sa yun po ang totoong karakteristik ugali ng totoong propeta ng Diyos. Pastor, marami nagsalita laban sa kanya, pero wala ang nagsalita ng lumabas sa bibig niyang masama. Umiiyak, nanalangin, nagpapasting, pinagpipray niya. Lahat yung mga kalaban sa kanya, sila naglapitan sa church natin. Tinagpapalang Diyos mo ko said, hallelujah. Hanggang ngayon, pinagpapala pa rin tayo. Dahil yung totoong pastor natin, totoong propeta ng Diyos. Sunod, ang karakteristik ng totoong propeta ng Diyos, siya po'y puno ng banal na Espiritu. Itong importante. Filled with the Holy Spirit. Paano ka naging propeta? Hindi nga, wala ka nadama na presensya. Hindi ka na pupuspos ng Holy Spirit. Ang totoong propeta ng Diyos, mga minal, siya po'y punong-puno ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang Diyos nangungusap sa kanya sa magitan ng banal na Espiritu. Punong-puno siya. Malapas yung makita mong kupuri yan. Halos hanggang matapos yung puri, ka-15 beses nag-tremble, nagpupuspos, nag-speak in tongues, mga pastor. Ang tuhod, gabi kapal, ang kalyo. Ang dito niya parang may kalyo na rin, kaya magbalangin yun, pumupuga yun. Kita ko, ginaganon yung kamay niyo. Kaya pati yung dito niya, maitim na pakit, yung impact ba, na ganon niya. Oh Lord! Ako kitang-kita ko, dahil katabi kami ng malapastor. Sa Cebu ako, nagkusada Cebu. Sabi ni Mama Dir, anak, magdala ka ito ng puto kasi mahilig sa puto sa Surigao. May pinapagawa kami sa ipil, yung puto, sa lumsong, parang pilit. Tapos dala ko ng takyubo. Takyubo sa Surigao, taklubo dire. Pagdating ko doon, dala ko Cebu, malapastor, nagpupuri pa. Maaga kasing barko. Puri, katabi kami. Bran, dito ka. Sulim. Yung song leader ato, Ordin President Gadayawon, alam mo, nakitang-kita ko. Kaya ko napayak eh. Si Malapastor nagdidikta sa song leader, anong awitin niya? Sabi leader, awitin mo. Panginoon, minamahal kita. Basta lang mahabol niya ang presensya ng Diyos, madama niya. Panginoon, minamahal kita. Puspos Malapastor, ako skilid na. Mga puspatitiin sa akin para pinapakitaan ba ako? Example siguro, ako naman, siyempre, tatabi ko yung propeta ni Diyos. Ginawa ko. Sigaw na ako. Nakabuang. Puspusin ako. Grabe yung presensya ng tao na Diyos. Maya, sabi niya, how big is God? How big is God? Kanta naman. How big is God? How big? Yan ang paborito naman, paswa kanta. Hanggang matapos, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal ka. Hanggang kila ka beses nag-tremble sa mga puspos ng banal Espiritu habang siya nagdidikta sa song leader. Gabing presensya. Nakita ko,
Yung totoong propita ng Diyos, katangian niya, siya po'y punong-puno ng presensya ng Diyos. Yung puso niya dinadaluyan ng presensya, banal ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Definition, filled, meaning filled with the Holy Spirit, meaning occupy completely. Ang puso mo na occupy completely. Spread over or through. Punong-puno. Pervade, take over. Gi-pervade ka na. Gi-take over ka na. Ibig sabihin, yung buong pagkatao mo, isip, puso mo lahat, gi-take over na. Gipuno na. Spread over or through ng banal ng Espiritu. Balot ka na ng banal ng Espiritu. Yun po ang katangian, karakteristik ng totoong propita ng Diyos. Buong buo. Gi-overtake na. Take over na. Spread over na. Lahat. Occupy na. Fully occupy na completely ang buong katawan niya, puso, isipan ng banal ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kita mong power, anointing ng mga pastor, hindi natatakot. Bakit? Ang kanyang katawan, puso, isipan, ay occupied completely by the Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Sunod, fearless. Fearless. Walang takot. Yun po ang totoong katangian ng propeta. Walang takot, mga pastor. Wala sa tatakutan. Fearless. Wala sa tatakutan. Courageous, brave, bold, matapang, prangka, fearless. Napakatapang ng mga pastor. Unafraid, wala sa takutan. Daring, alam mo yung daring, a daring faith, hanggang kamatayan, wala silang natatakutan. Yun po ang totoong ugali ng propeta. Confident sa bawat sabihin niya, salitain niya, confident siya. Tungkol sa kanyang katapangan na ang Diyos, alam niya, samahan siya palagi ng ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sunod, number 8, trust God. Trust God. Grabe ang kanyang paniniwala sa Diyos. Trust, firm belief, matatag na paniniwala in the reliability, truth, katotohanan, or strength of a person or thing, confident expectation. Yan po, grabe ang paniwala sa ating mahal na Panginoon. Reliability, ang katotohanan, totoong totoo, at ang lakas ng tao sa ang mga bagay. Confident expectation. Umaasa siya, confident siya, titiwala siya. Nga ito'y mangyari at mahatupad. Totoo nga. Noon sa Orduha pa kita, yung mga nagsamba doon, balong-balo lang sa puno ng Lateres, kapatiran, bisiklita lang yung service. Sabi ng mga pastor, magtiis lang tayo mga anak. Pagdating ng araw, hindi na magkasya sa sambahan ang mga sasakyan. Bigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Totoo. Sabi dito, confident expectation. That is trust God. Ngayon, totoo. Totoo ba? Eh, dito pala sa Gayan, hindi na may pasya, kahabagan eh. Amin ba? Amin. Hindi na malaman kung anong gagamitin ng mga worker. Kuya, anong gamitin namin? Pumunta ng gawain. Kung mamili lang kayo dyan, wag lang yung Grandia, Chakinoba. Amen. Totoo yung pangako ng Diyos. At totoo yung paniniwala ng totoong propeta ng Diyos. Confident expectation, trust, firm belief, matatag na paniniwala. Amen ba? Amen. Yun po ang ugali ng tao ng Diyos. Pangsyam, pure heart. Importante ni. Yung ugali, katangian ng totoong propindos ay malinis, dalisay na puso. Pure ang puso. Walang halong pakunwari. Walang halong kaplastikan. Walang halong paghipokrito. Dalisay, malinis, banal,
walang dungis, walang mansa, walang kulubot. Pure heart. Malinis ang puso sa harapan ng Diyos. Malinis ang puso siya mga kapwa, hindi siya nag-iisip ng masama. Yan po ang itong na pure heart. Pure contaminated. Hindi po narumihan. Hindi narumihan. Clear, maliwanag. Yun pong itong na pure heart. Uncorrupted. Clear and purified. Gipurified. Gipurified siya. Inalis niya yung mga taya. Uncorrupted. Hindi pa po nadungisan yung itong na pure heart. Malinis ang puso. Eh kung Kristiyano ka, dapat maging gaya ka na ugali ng pastor natin. Dalisay yung puso. Hindi yung nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa. Tinitingnan ka lang titingnan ka lang ng kapwa mo, napugihan sa'yo. Si isip mo, iba na. May insulto ako nito, tingin-tingin sa akin. Hindi dalisay yung puso mo. Di ba? Tinitingnan ka lang Hindi mo alam na napugihan sa'yo. Yung puso mo naman, masama na. Bugiro, titingnan ako nito. Paglapit sa'yo, bibigyan ka pa ng tinapay, hindi mo tanggapin. Dahil bakit? Marumi na yung puso mo. Dapat, pag pure ang puso mo, dalis ang puso mo, wala kang iniisip na masama sa iyong kapwa. Hindi mo tinitingnan ng masama yung kanyang muka. Ano nakita mo? Hindi ka nag-isip ng masama. Nagbulong-bulungan sila. Isip ko, binalibak siguro ako. Sinisismis siguro ako. Pinag-usapan ako. Hindi yan ugali, katangian ng totoong Kristiyano. Sa bagay ito, para naman to sa propita. Pero tayo po'y membro tayo ng Gismo Crusade. Dapat katulad tayo nating malapastor. Katulad natin na ugali ng totoong propita ng Diyos. May dalisay tayo na puso. Amen? Kamustahin ka, hindi ka magkamusta dahil masama yung loob mo. Brad, Mr. Lord, Brad. Kuro kamusta? Yun. Pag ganyan ang ugali mo, hindi ka ma-rapture. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Sabi na Mateo 5:8. Isa na lang, last na lang tayo. Matthew chapter 5 verse 8. Libro sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 8. Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Tagalog. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, ang talata ay 8. Mapapalad ang may malinis na puso, Malinis na puso. sapagkat makikita nila ang Diyos. Palakpakan natin Diyos, paminamahal. Mapalad ang may malinis na puso, dalisay na puso sapagkat makakita nila ang Diyos. Sayang yung pagsamba natin dito na pagdating sambahan, hindi malinis yung puso mo si mong kapwa. Sabi ng Biblia, pag mag-rapture ngayon, hindi ka makakita sa Diyos. Hindi ka madala, maiwan ka. Isa to sa karakteristik ng totoong propita, pero ito karakteristik ito ng totoong Kristiyano. Isa yon. Katangian, requirements, prerequisite nga ikaw ay marapture. Dahil sabi mo yung binasa natin Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang taong may malinis na puso o dalisay na puso upang siya ay makakita ng Diyos. Pag hindi pala malinis ang puso mo, kailanman hindi ka makakita sa Diyos. How could you enter heaven and you can see God face to face in heaven kung nandito pa lang sa lupa sumasamba tayo, yung puso natin puno ng karumihan? Tanggalin na natin yan, mga kapatid. Dahil sa araw na to, Holy Supper natin. Aron daluyan ka ng presensya ng Diyos, kailangan marunong ka magpatawad si mong kapwa. Magpakumbaba ka. Malinis ang puso mo. Mapagmahal ka sa Diyos. Sunod, integrity. 10, integrity, katapatan. Integrity, katapatan, at ang paggaganap, banal ka. Tapat ka at banal. Yun ang integrity.
moral uprightness, honesty, maging honest ka, wholeness, soundness, honor, totally whole, entire, completeness, kumplito ka nga, ikaw ay tapat, sincero, banal, honest ka, wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Yan po ang itong na integrity. Yan po ang katapusan, ugali ng totoong propeta ni Diyos. Hindi lang basta propeta ni Diyos, kundi lahat tayong Kristiyano, dapat mayroon tayong katapatan at ganap na buhay. Hindi po tayo maging mangluloko ng Kristiyano. We became integrity, moral uprightness, honesty, wholeness, soundness, decency, honor, totally whole, entirely, completeness. Kompleto ka. Wala nang ikakulang sa iyo. Your integrity, ang ating dangal sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa. Kailangan ito po ay tapat at ganap at malinis. Maminamahal, Holy Supper natin ngayon. Susia ang puso mo. Saan ka banda nagkasala, narumihan ang puso mo? Pagsisihan mo ngayong araw na to. Upang daluyan tayo ng presensya ng Diyos. Filled with the Holy Spirit. Importante yung presensya ba ng Espiritu ng ating madama. Magsisi tayo. Look upon my life and realize it lost within myself. There's nothing we can do. I can do. And Yet your there I right stand hand and offer all I have, and I give myself completely all to you. Take my life, Lord, a living sacrifice. Hallelujah. Sabi mga pastor, may totoong propita mo. Nakita mo namin sa ngayong sarili. Nagbala mo kami sa ministeryong ito. Dili kami pastor, totoong propita. Hallelujah. Jesus. I long to give my everything to you. Sing it, hallelujah. Take my life, yeah, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable. Hallelujah. Take my life, a living sacrifice, and knowing is the least that I can do. Make my life, hallelujah, a living sacrifice, holy and acceptable. Holy acceptable mo yun. Take my life, Lord, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice.
acceptable to you. Holy and acceptable to you. Holy and acceptable. Hallelujah. 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 Singgit, hallelujah. Ngayon, naunawaan na natin ang ating mahal na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Wala na pag-alinlangan. Siya po ay totoong propeta ng Diyos. Sa kanyang katangian, karakteristik. Totoo, nakasulat batay sa Biblia. At tayo pinagpapala. Yun dahil yung pating malapaso, totoong propeta nagturo sa atin. Upang naman tayo maturuan, upang tayo maging malinis sa puso. Ang mura ng buhay. We're so blessed by this ministry, mga minamahal. Di man tayo karapat-dapat, kinahabagan tayo ng Diyos. Kinaawaan tayo, became a part of this ministry. Hindi po basta-basta. It's a great blessing para sa atin. Maraming tao gusto nilang katotohanan. Apan di sila nadala dito, kita dinala dito, napili tayo ng Diyos. Na bagong buhay natin, tinuturuan tayo ng ating magpakabanal, maging sincero, paglingkod sa Kanya, bagamat tayo may kanya-kanyang kahinaan, may kanya tayong pagkakamali, but tinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon, nadadama natin yung batamis niyang presensya, yung Kanyang banal ng Espiritu. Pinupuno niya tayo ng Kanyang banal ng Espiritu. I-revive niya tayo. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Kaya bang inawakan yung tinapay, isipin nyo lang yan. Yan po ay katawan ng Panginoon na nadurog sa krus ng Kalbaryo. At yung grapes, kanyang dugo, na luwabas sa kanyang mga sugat upang yan ang maglinis sa ating mga puso't budi, maging malinis at maging dalisay. Mapatawad tayo ng Diyos sa araw. At madama natin yung Kanyang Banal Espiritu. Kailangan mapunuan kita ng Banal Espiritu. Hallelujah. Hingi tayo ng kapatawaran. Opo, mahal na Panginoon, nandito kami sa harapan mo, nagsusumamo. Humingi kami ng kapatawaran sa iyo. Lord, hindi namin maitago yung puso namin sa iyo. At hayag na hayag sa iyo yung aming nagawang pagkakasala, aming pagkakamali. Salamat sa salita mo, naglilinis sa amin. Sa mga oras to, humingi kami ng kapatawaran sa iyo, Lord. Patawarin mo kami. Gawin mo kaming malinis sa harapan mo ngayon. Please purify our heart. Karapat dapat kami sa iyo to partake this. Thy broken body and the blood shed from your body, Lord, as a forgiveness of our sin, the cleansing of our sin, Lord. Tulungan mo kami, may karapat-dapat kami, Lord. Kahabagan mo kami ngayon. Sunat dalangin namin mga pastor, ni prophet, Lord, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Sabi dito sa Biblia, sa palagi nating kinakain ang tinapay at iinom ang kupa, atin nilalaala ang kamatayan sa ating Ginoo at sa kanyang pagdating. So ang bawat isa, before siya kumain ng tinapay at uminom ng kupa, na dili siya karapat-dapat maging magkakasala siya sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Sa 28, but examine himself. Susiin natin yung mga puso natin. Bago tayo kumain ng tinapay at uminom ng kupa, ay ang kakain at uminom na hindi karapat-dapat. Kakain at inom ng salot sa buhay niya. Wala natin binigyan halaga ang katawan ng Panginoon.
Itong dahilan kung bakit marami nang hina, nagkasakit, ay iba ay nangamatay. Hindi po ito biro. Ang iba naghina, nagkasakit na matay dahil hindi na binibigyan ng halaga ito. Kaya mga mahal, abang inawakan natin yung tinapay, isipin natin, ito'y katawan ng Panginoon na durog para sa atin. At sa nagpasalamat na siya, kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Sa pag-alaala sa akin, kainin natin. Hallelujah. Awakan natin yung ubas. Jesus. Tapos sa hapunan, kinuha ang kupa at sinabi, ito yung kupang bagong testamento na aking dugo. Gawin niyo ito sa palagi at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin. Hallelujah. Salamat, Lord! Salamat! Salamat! Pinupuri ka namin, salamatan, Lord. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Pinupuri ka namin, salamatan, Panginoon. We glorify and exalt and we lift thy great, wonderful Mother, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We heal you. We adore you, Lord. We exalt you, Lord. We glorify you, Father. We thankful unto thee, Lord, for thy love, for thy greatness, for thy loving kindness, Lord. Purihin ka, salamatan ka. Hallelujah. Cha-cha-cha-cha. Hallelujah. Mga minamahal, abang nadama natin yung presensya, lahat ay dumalangin sa Panginoon. Taas yung kamay, hingiin natin sa Panginoon. Ang lahat natin hingi sa Kanya. Taos puso, hallelujah. Upo, mahal na Panginoon, sa oras na to. Andito kami nagsumamo sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong habag at awa, sa dalangin namin, dearly beloved noble Pastor, yung time prophet, Lord, hallelujah. Dito kami nagsusumamo sa iyo, humingi ng habag at awa sa iyo, Lord. Ano mga pangailangan ng anak mo, mga problema, kahirapan, karamdaman, halit balatian, karamdaman, Lord, hirapan sa buhay. I-grant mo sila maagi, abutin mo sa kapangyarihan, lutasin mo sa oras na to, pati mga webcast viewer namin nanood ngayon. Hallelujah, bless them so much, my God. I bind the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from me right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. Right of blood, bless that child, pilan, sinipis, secret, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos mo na mahal. At tayo'y tumayo. Taas yung kamay. Tayo po'y lumukso. 3 beses kusog. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Ayaw mag-absent, mami na mahal. Padayon. Merkules, alas 3 sa hapon, nandun alas 7. Sa gabi, overnight natin, alas 9 hanggang alas 10 media. O garon Sunday, magyapon na siyang oras, mami na mahal. Naibisita kita. Payaw kamot mo, still. Yung mga bisita, baguhan, bayad alas ito nga, paliyog lang. Dalhan niyo dito. Habang pinapatanggap po yung mga bisita, mga baguhan, pwede na po maggawa kayo ng special offering. Pwede magtagal. Sama natin sa prayer. Opo, Panginoon, palayan mo kapatiran. Hindi nagsasawa sa pagbibigay sa mga special offering, Lord. Return this blessing to them. 100-fold, Lord, to the President na Pastor. Jesus' name. Sunod ka mo sa aking panalangin. Sabat ka mo, sulti nyo, amahan ko sa langit. Litukan nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ng Isus, Ginoo, salamat. Si mong gugma kanako,
nagidala mo akong dapita. Ginoo, ginawat ko ikaw, nga kung personal nga mangluluwas, Diyos Haris ang kinabuhi. Pasayluwa ko, Ginoo, imo ako anak mo tinuod sa binuhatang kasing-kasing at sa kamaturan, isulutaw nga lang sa langit, luwas ako, tibo kong banay. Maging anak kong akong tinuod, Lord, simbahon kita kanunay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Upong salamat sa mga tauhan niya karon, pasayluwa sila, kaluy sila, nga sila mo na yung padayon mga lagad kanimo, sa pagmala pastor, kuptan mo sila, Diyos, so para mga problema nila sa mga pamaagi, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Albis po, may bautismuhan kita diya. Kung babautismo ka mo, upat ka reglamentong kaluwasan. Pagtuo, Panginoon bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Ang pag-upat, bautismo sa Balang Esperanto. May ilisan man kita diya, nga rob, para magbautismo ka muna. I-assist ka mo nila para makomplito yung kaluwasan sa araw na to. Sige po, ma'am na mahal. Nagkuha na special offering? Ha? Humana, wala na nag-awit. Kaya mag-awit na lang ka mo sa human sa closing prayer. Kaya medyo hapon na. Ngayon, ipag-pray natin yung ating salo-salo na selebrasyon natin, birthday ng ating dearly beloved pastor na Minister James Almeida. Pinagpala tayo. Amen? So, pag-after natin ng closing prayer, i-appeal natin prayer yung ating, iuna ko naman prayer yung pagkaon. Then after ng closing prayer, maglingkod na mo. Kaya i-distribute lang sa inyo yung ating mga pagkaon. Amen? May mag-distribute sa yung pagkaon. Salo-salo natin yan, ha? Picturean nyo para makita nila nga ating nag-celebrate tayo ng birthday ng ating dearly beloved pastor, itong beloved ni stream, Mr. James Almeida po. Pwede nga yung magpa-picture dyan kung gusto nyo maminamahal para may remembrance. Mag-pray ko muna yung pagkain. Taas yung kamay nyo. Panginoon, maraming salamat sa blessing na paglubo mo sa amin sa araw na to ng makapatiran sa ilang from their generous heart. They're willing to share the blessing para sa pag-alaala namin silibran sa karawan ng iyong propeta, mga pastor, na siyang ginamit mo sa aming kalakasan, Lord, at ang beloved Mr. James Almeida. At inaasahan namin, Panginoon, dagdag pang buhay pa. Lakas, kabri, pagalob mo sa amin, dearly beloved pastor, ang pisa sa ato, sunod naman ng mga taon. Panginoon, dahil sa kailangan, naligtas kami, pinagpala mo kami, Lord. Kulang pang aming pagbibigay, Panginoon, halulugod sa iyo, para din sa kanila. Bless this blessing, return din to thy brethren na nag-share nito, Panginoon, at sa church. Papalain mo kami tanan sa pangalan ni Jesus. Amen pa sa Lord. Okay po. Mingaw man. Ay, oo. Humana kuha, no? Special offering, humana. Manindog na tadi ay. Buday na nahulat ninyo, manindog na. Mag-closing prayer na kita. Para yung mga singer, closing prayer lang kantahan. Itong beloved Alan Magallanes, pag-pray nyo ating closing prayer. Kaya humana naman. Pagkatapos closing prayer, stay in your seat. Ipag-distribute yung mga pagkaon natin. Ang magpalihas, pwede mo ito nga kanto, balik lang dayon. Hallelujah, praise the Lord. Magampot na mga sa atong closing prayer. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kapagpala ng mga ama. Sa iyong magkabihang pangalan, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa unang dalangin sa ibang mahal na pastor. Will this start, alam mo, mahal na Panginoon, maraming salamat, may pulot sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa aming pag-alaala, mahal sa iyong paghihirap, alang-alang sa aming kaligtasan. Maraming salamat, mahal Panginoon, ipadaman mo sa amin yung dakilang pag-ibig, malimot maraming salamat din pulot sa araw na ito, mapulot, Betsy po, naming mahal na pastor, Livsig, kanyang mahal na anak, malos kilang ginamit, mahal Panginoon, para maturuan kami kung paano masunod sa iyong kalooban. Maraming salamat din mo paglangis mo sa iyong banal na gawain mula umpisa. Mahal na Panginoon, sa Jipo, sa Suli, mahal na sa mga buhay na matutuo. Mahal na Panginoon, sa mga witan, mga members, choirs, maraming salamat. Mahal na Panginoon, sa kinang pagbibigay hanggang sa iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, nandyan ka sa aming taliwala. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At salamat daan, mahal na Panginoon, sa mong pag-iingat sa kanilang pag-uwi, mahal na Panginoon. Itong amo sa matiwarayan sa iyong pangalan, sa pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord. Kalbisyo, tingbalan. Maglamanuhay kita man mahal, at we love you so much. And others loves you. Balik lang silingkuranan, kay distribute natin mga pag...